Ganyan ang ugali niyang mga yan. Entitled, akala mo sila lang ang tama puro press release kayo ng press release Doon kayo sa court magsabi. Hindi ko nga inaasahan, ang bilis palang kumalat ngayon ng balita Digital na talaga. Hinirang ako bilang takapagsalita ng partidong PDP. Wow! Sa impeachment trial lamang. Sabi nila. Hindi ng buong partido. Hindi natin kaya yon. Oo. Sapagkat pinarapat po ng liderato ng PDP, ng Partido Democratic ng Pilipinas, na eto pong impeachment trial, bagamat si Vice President Duterte ay hindi miyembro ng PDP. Etong issue ito ay napakalaki ng maaring maging not only legal but political ramifications sa Pilipinas. Hindi lamang sa partido. This goes beyond the party. This goes beyond political parties, other political parties. This goes to the very heart of our institutions. Katulad ng Senado, ng House, ng Supreme Court, kung umakyat sa Supreme Court ang ibang mga legal questions. Remember, the last time there was an impeachment? Yes. Nagkagulo-gulo. Unang-una, yung impeachment ni Pangulong Estrada, di ba? Na, yun ang naging trigger o gatilyo para sa People Power 2. Yung kay CJ Corona naman, naghati-hati until napatunayan na wala naman palang kasalanan. At dahil doon, dahil sa blowback o backlash ng impeachment na yon, ay natanggal naman si Sereno bilang punong mahistrado ng ating kataas-taasang hukuman. So, mahalaga po ang impeachment sa buhay ng ating bayan. Yun. Kaya nga ngayon, puro impeachment ang pinag-uusapan. Sabi ko nga, hindi naman dapat. Opo. Pero attorney, maganda yan at kayo na po ang spokesperson, no? So in other words, walang fake news. Hindi, tayo naman, we will tell it as it is. Katulad ngayon, merong mga grupo, katulad ng Tindig Pilipinas. Natatawa ako Eto, this is the official stand namin, Sabi nila, si Senators Bongo and Ronald De La Rosa daw ay mag-inhibit o wag sumali sa impeachment trial sapagkat sila ay biased. Bakit daw sila biased? Sapagkat si Bato daw ay naghain ng isang motion para ma-dismiss yung kaso. Na ito naman ay sinugundahan ni Bongo at ang nangyari ay na-remand. Sa halip ng outright dismissal, ni-remand sa House. Ngayon, sinasabi po nitong mga kontra kay VP Sara Duterte na unconstitutional daw itong ginawa nung 18 na bumoto for remand. So, ang makatuwid bagay, ang sinasabi nila, bias na itong mga 18. Hindi lamang si Bato o si Bongo ang biased. Kasi kumampi itong 18 na to sa gustong mangyari na i-remand. Di kung yun ang katuwiran mo, ipaparecuse mo yung 18. Anong matitira sa Senado? Ilan ba? 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6. Yung 6 ba makaka-convict o makaka-acquit? Di ba? 9 to acquit, di ba? 16 to convict. Anong gagawin ng 6 doon? So in other words, gusto nila sa kanila manggaling yung desisyon. Ngayon, sabi nila, kapartido daw. Ito daw ay allied kay Duterte. Unang-una, mga PDP po ito. 3 kasi ang PDP sa Senado. Sa ngayon. Si Senators De La Rosa, Ago, and Padilla. Robin Padilla. Okay. Kung yun ang batayan, di dapat yung mga senador na ang partido nila ay isa sa mga na may mga miyembro doon sa House na bumoto for impeachment, dapat mag-recuse din sila. Anong matitira? Di wala. Una-una akbayan, di ba? Yung akbayan pumirma. Recuse mo si Risa. Di ba? Nasyonalista pumirma. Recuse yung nasyonalista doon. Magulo yan. Pero hindi, attorney, at least yun yung kanilang akala na pwede.
Hindi, may grounds kung igagawin mo by analogy sa regular courts, may ground for recusation. Pero ang grounds for inhibition or recusation, dalawang kategorya yan. Ano po? Mandatory na hindi ka pwedeng hindi mag-recuse or yung discretionary. Okay, ano yung mandatory? Kamag-anak mo, until the 4th civil degree, yung akusado, meron bang pinsang buo doon si Sara Duterte? Tatay, nanay, kapatid. Wala. Tiyo, tiya, wala naman. Wala. Lolo, wala naman. Sige. Kasi mahirap naman kung lolo ni Sara, si Bongo, hindi naman pwede. Chick yun eh. Lalo si Bato. Makasing edad lang yata sila. Di ba? Tatay. Hindi pwede. Alaga namang may anak siya ron. Hindi naman anak ni Sara Duterte si Bongo. O si Bato de la Rosa. Pero attorney, at least yan ang mandatory. Number 2, meron siyang financial interest. Wala namang pinag-uusapang pera sa impeachment. Ang epekto ng impeachment, matatanggal ka sa pwesto at hindi ka makakatakbong muli. Anong financial interest mo dyan? Di ba? Wala Wala akong nakikitang mandatory. Yung discretionary, yan ay address to the sound discretion. Kaya lang, ang hindi kasi alam nitong mga tindig assholes ay ang court, ang impeachment court, bagamat tinawag na korte, hindi siya court in the strict sense. Kasi lahat naman ng political scientists ay nagsasabi at walang hindi na ang impeachment court ay political. Political, bakit? Kasi hindi naman mga huwes ito na talaga Ang principal function nitong mga senador ay to legislate. Number 2, sila ay halal ng bayan. Hindi ka naman katulad ng mga judge na appointed Number 3, hindi mo mapagkakaila na lahat ng mga senadors ay may either may political affiliation, may partido, or kung independent man, may mga built-in na mga adhikain na yan. Kung gagawin mo bias, lahat may biases yan. Politiko yan May mga stand yan sa iba't ibang mga issue. Kung bias ang iyong pagbabatayan, mag-inhibit lahat yan. Wala kang impeachment court. Ganyan kakengkoy ang posisyon o tinitindigan nitong tindig Pilipinas. Kaya yung kakengkoyan nila, nakakatindig balahibo. Palagi mo, pagka titignan mo at susuriin itong kanilang stand, hindi tindig lambot. Lambot Pilipinas. Lantang Pilipinas. Oh my God. Lupaypay. Parang kanta ni Rufa May Quinto, di ba? Ano yun? Yung why, lupaypay. Why, lantang gulay. Di ba? Kaya sorry. Hindi ko agad na-accept yung message. But anyway, umaasa naman ako laging darating ka. Andiyan ka naman lagi. Yun ang nangyari dyan sa tindig. Okay. Alam niyo, tindig na yan, puro kakamutihan yan Yang mga taong yan, ikikwento ko sa iyo Sige po. Okay. Nung kami ay nasa labas ng Supreme Court, nung co-warranto hearings, kung saan i-decide yung fate ni then Chief Justice Sereno. Dalawang grupo yan. May mga pro-Sereno, may anti-Sereno. Kami yung anti-Sereno. Kami yung sumasigaw ng yes, yo, co-warranto. No, Sereno. Kami yon. Sila, mas marami. May pera sila Sabi niyang mga antay. Yung mga antay, di nandito kami sa harap. Yung pulis nga, nilagyan na ng 2 bus. Para nga hindi magkainit na ng bawat grupo. Hinati na kami. Kung kaharap ka sa Supreme Court, kami nasa kaliwa, sila'y nasa kanan. Ng Padre Faura. Nilagyan ng 2 bus ng pulis na malalaki. May mga pulis doon. Gusto nila ganito. Gusto nila umikot daw sila doon sa block, doon sa may, di ba, Taft.
Bago ano ba yung kalye roon, yung susunod, parang may park yun di ba? Gusto nilang umikot doon bago sa Rojas, papasok sila ng top. Ikot, Jericho march daw nila. Hinahalintulad nila doon sa Biblia, yung Jericho yung nagtotorotot, di ba? Bago bumagsak yung walls of Jericho. Sabi ng pulis, hindi pwede. Hindi pwede dahil magugulo. Kasi magugulo. Kaya nga binigyan namin. Alam nyo, nag-insist sila. Umikot sila. Dapat doon, sabi ng pulis, pagdating nyo sa dulo, bumalik kayo. Gusto nila paikot. Nandun kami sa harap. Magkikita kami doon sa harap. Magkikita. Dumating yung mga kamoting yan. Ang ginawa ko, sabi ko sa mga tao ko, hali kayo, harangin natin. Hindi pinapahintunutan, hinarang namin. Bay, sila pa mayabang. Sabi ko, sige, dumaan kayo rito, pero halika, tinawag ko yung ground commander, escortan nyo. Kasi, kung ano-anong sinasabi nila laban sa amin, nagkakainitan. Siyempre ako, hindi ko papansinin yun. Ang papangit naman nila, para pansinin ko pa sila. Yung ibang mga kasama ko, siyempre, may mga maiinit ang ulo. Hindi mo maalis yan. Sila nga, maiinit ang ulo nila ang papangit nga ng mukha nila, ang iinit pa ng ulo nila. Di ba? Hindi maganda yung pangit ka na, mainit pa ulo mo. Pag ganun ka kapangit, katulad itong mga tindig, dapat mabait ka. Pero, attorney, ewan ko, bakit ganun, no? Hindi sila sumusunod sa rule. Bay ayaw. Dapat may rule tayo. Nag-i-insist. Ayun, di hinarang namin, hindi kami bumigay. Sige, at kawawa rin yung ground commander, di ba? Dapat sila hindi rin sila pinadaan ng pulis. Ganyan ang ugali niyang mga yan. Entitled, akala mo sila lang ang tama sabi ko nga, gusto niyo pala magpa-inhibit, gawin yung tama yung proseso. Magpa-file kayo. Kayo naman, ang problema ay hindi naman kayo part niyang trial pag inihibit nyo, dumaan kayo sa proseso. Sabi ko, there is no such thing as filing of motion by press release. Puro press release kayo ng press release Doon kayo sa court magsabi. Ayun, tama, para masagot kayo. Ay nako, kaya pala, natraso ka. Hindi, para silang itong house, matigas ang ulo. Katulad noon, may pinapa-certify sa kanila. Ngayon lang nila sinertify naman. Sinertify naman. Kaya lang, nagtagal. Tinignan siguro nila kung anong magiging reaksyon. Nung sinasabi ni Escudero, pwede silang makontempt kung hindi sila masusunod. Di sumunod. Bago, yung mga pinafile pa ng mga defense, ayaw pantanggapin. Ano bang laro nila? You think dahil hindi mo tinatanggap yan, walang mangyayari dyan? Siyempre, hindi pwede yun. Diba? Iba talaga yung alam mo yung ayaw tanggapin yung mga pinafile ni Vice President Sara Duterte. Ano ba namang style yun? Style bulok yun pinapafile. Kanya nga. Ipa-furnish. Pero pina-furnish sila ng mga dokumento, yung sagot. Pina-furnish sila ng Senado. Refuse to receive sila ng refuse to receive. OMG. Pwede pa naman ganun. Di ba? Bago kung ano-ano pang sinasabi, katulad ditong si Teddy Casino. Hindi daw pwedeng i-dismiss yung complaint. Gumagaya na to kay Dan Fernandez ginugoogle lang niya yung batas niya. Alam nyo, ang mahirap, hindi naman sa ating nilalait o minamaliit yung mga hindi nag-aral ng batas. Kanya lang, alam nyo po, we should concede na may limit yung ating talino. Parang ako. May sakit si Congressman Teves, di ba? Hindi ako pwede magmarunong na, Dok, ito yan talaga, ito yan. Siyempre, kung ano sasabihin ng doktor, etong dapat ganyan, etong dapat ganito. Susundin mo. Susundin natin kasi, bagamat pwede nating i-google yung mga, ano ba itong appendectomy, ano ba itong adhesion ng bituka, ano ba itong lazy stomach. Siyempre, hanggang doon na lang ang knowledge natin. Ito, nag-aral to ng 10 taon. Magiging mas marunong ka pa. Yan ang ginagawa nila. Pwede mong i-google yan, pero may mga sinuosities, may mga subtleties, may mga nuances, na hindi mo alam sapagkat hindi ka nag-aral ng 4 na taon at kalahati ng batas. Katulad nito, hindi daw pwedeng i-dismiss. Paano kung walang jurisdiction? Sabi ko nga, it is elementary that any court, including the impeachment court, at the first instance,
the first thing it does is to determine whether or not it has jurisdiction. Oh, halimbawa, RTC, nag-file ka ng injectment, unang-una. Hindi appeal, ha? Opo. Sasabihin yan, hindi kami pwedeng tumanggap ng ejectment. Metropolitan Trial Court po kayo pumunta. Oh, hindi mo pwedeng tanggapin. Litisin mo, din sabihin, ay, sorry ha, wala kaming jurisdiction. Sayang oras, sayang ang pera, sayang ang effort. Correct. Ganon din ang impeachment court. Bagamat sinasabi natin, it is not a court in the strictest sense of the word, ay ganon din. Kung walang jurisdiction, kung nagba-violate ng 1-year ban, eh bakit mo hihiringin? Unconstitutional nga. Kaya nga ni-remand para masiguro na hindi lumalabag. So later on, hindi na mareraise ang defense na, oy, violative ng 1-year ban yan. Yun. O, lalo silang napahirapan. Oo nga, yun nga sinasabi ko. O wag nang magkate-katero, yung wala namang nalalaman. Kasi jurisdiction is the power to hear and decide a case. If at the outset you do not have jurisdiction, huwag mo nang i-hear yung case mo. Diba? Ganun lang po yun. Napakasimple. In other words, ini-istorbo lang nila. Oh, in other words, kamote si Teddy Casino. Ayun.